Sa gabi ng kasal ko, biglang pumasok ang biyenan ko sa kwarto namin. Inabutan niya ako ng 200,000 pesos at nag-utos, magbihis ka at tumalon ka sa bintana ngayon din. Sumunod ako nang hindi naiintindihan ang nangyayari. Hindi ko alam na nakatakas pala ako sa isang bitag. Dapat sana ay ito ang pinakamasayang gabi ng buhay ko. Pero naging simula ito ng isang bangungot na magpapabago sa lahat. Pero bago tayo magpatuloy sa kwento, suportahan niyo muna kami sa pag-like at pag-subscribe ngayon din. Gusto ko rin kayong batiin. Iwanan niyo sa comments ang inyong pangalan, tinitirhang lungsod, at isulat ang salitang present. Gusto kong malaman kung mula saang malalayong lugar niyo ako pinakikinggan. Nagsimula ang lahat ng gabing iyon sa Tagaytay, nang tumigil na ang tugtugan at nagsimula nang umuwi ang mga bisita. Ang ancestral house kung saan idinaos ang kasal ay amoy sariwang mga rosas at mamahaling alak. Maayos pa ang suot kong barong. Kabit-kabit ang kaba at saya sa dibdib ko dahil magsisimula na ang buhay namin ni Bea, ang babaeng pinakamamahal ko. Hindi ko akalaing sa loob lang ng ilang minuto ay guguho ang lahat. Tinatanggal ko na ang aking relo sa harap ng salamin nang marinig kong bumukas ng malakas ang pinto. Lumingon ako sa akala kong si Bea, pero ang tumambad ay si Mang Rodel, ang biyanan ko. Maputla ang kanyang mukha at tensyonado. Malayo sa masayang lalaking nag-alay ng toast para sa amin, 1 oras lang ang nakalipas. May hawak siyang makapal na sobre. "Miko," sabi niya sa boses na paos at nanginginig, "kailangan mong umalis ngayon din." Nabato ako sa kinatatayuan ko. Parang umakyat ang puso ko sa aking lalamunan. "Ano pong sinasabi niyo, Mang Rodel?" "Aalis." "Saan? Bakit po?" Inilapag niya ang sobre sa kama. "Pera, libu-libong piso. Wala nang oras para magpaliwanag. Magpalit ka ng damit. Kunin mo to at dumaan ka sa bintana ng banyo. May sasakyang naghihintay sa iyo sa kanto. Puntahan mo yon at huwag kang lilingon." Gulong-gulo ang isip ko. Anong nangyayari? Bakit ang biyenan ko, na iginagalang sa buong Cavite, ay pinatatakas ako sa sarili kong gabi ng kasal? Nasaan po si Bea? Nasaan ang asawa ko? Kinagat ni Mang Rodel ang kanyang labi. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng init, ngayon ay bakas ang takot na hindi ko pa nakita kailanman. "Ligtas si Bea. May inaayos lang siya. Pero ikaw ang kailangang umalis. Kung mananatili ka rito, Miko, hindi na tayo aabutan ng umaga. Walang matitira sa atin." Nilamon ako ng takot. Nanginginig ang mga kamay ko habang kumukuha siya ng simpleng damit sa aparador, maong t-shirt at sapatos. "Bilisan mo." Halos hindi ko maalis ang mga butones ng barong ko dahil sa kaba. Nagsimula nang pumatak ang mga luha ko. "Mang Rodel, parang awa niyo na. Sabihin niyo kung anong nangyayari. Hindi ako pwedeng umalis nang walang alam." Lumapit siya at hinawakan ako sa balikat. Determinado ang kanyang tingin pero bakas ang desperasyon. "Makinig ka ng mabuti. Maraming taon na ang nakalipas. Kami ng tatay mo ay naging magkasosyo sa mga lupain sa Laguna. Noong mamatay siya, may mga papeles na hindi naayos. May mga taong gustong makuha ang mga lupang yon sa kahit anong paraan, Miko. At nalaman nilang ikaw ang nag-iisang tagapagmana. Gusto kanilang makuha para piliting pumirma kung hindi mo gagawin." Naputol ang boses niya. "Gagawa sila ng masasamang bagay. Huminto ang mundo ko. Ang tatay ko, mga lupa. Lumaki ako sa tiyahin ko sa Bicol. Pagkatapos mamatay ng mga magulang ko sa aksidente noong 5 taong gulang pa lang ako. Wala akong alam tungkol sa anumang pamana. Hindi ko alam na may daladala pala akong panganib sa aking mga balikat. Bakit hindi niyo sinabi sa akin?" Bulong ko. "Para protektahan ka. Pero nga yung pinakasalan mo si Bea, natuntun ka na nila. May mga tao na sila rito, Miko. May mga taong nakaplano ng pumasok dito ngayong gabi. 1 oras lang ang nakalipas nang abisuhan ako ng tauhan ko. Kaya kailangan mo nang umalis." Nagpalit ako ng damit habang nanginginig ang buong katawan. Binuksan ni Mang Rodel ang bintana ng banyo na nakaharap sa likod ng bahay. Humampas ang malamig na hangin ng Nobyembre sa mukha ko. Sa ibaba, tila lalamunin ng dilim ang lahat. Tumalon ka sa bubong ng kusina, tapos bumaba ka sa hagdan ng mga tauhan. Maglakad ka hanggang sa dulo ng kalye. May kulay abong Vios na naghihintay sa iyo. Lito ang pangalan ng driver. Magtiwala ka sa kanya. Tiningnan ko ang biyenan ko habang puno ng luha ang mga mata ko. "Kayo po? At si Bea? Kami na ang bahala rito."
Pero kung may mangyari man sa amin, Miko, ipangako mong mananatili kang buhay. Ipaglaban mo ang nararapat sa iyo. Tumango ako, kahit wala akong maintindihan. Kinuha ko ang sobre ng pera at isinilid sa backpack ko. Tinulungan ako ni Mang Rodel na makalabas sa bintana. Madulas ang bubong. Bawat hakbang ay parang paghihirap. Sa likuran ko, nakarinig ako ng malalakas na boses at kalampag sa main door. Huminto ang tibok ng puso ko. Takbo! Sigaw ni Mang Rodel mula sa bintana. Bumaba ako sa abot ng aking makakaya, naskras ang mga palad ko at muntik ng mahulog. Nakarating ako sa likod at kumaripas ng takbo palabas. Tahimik ang mga kalsada ng Tagaytay. Sa malayo, kumikinang ang mga ilaw ng simbahan. Tumakbo ako, dala ang barong ko sa bag at ang durog kong puso. Pagkalipas ng 2 kanto, nakita ko ang Abong Vios. Isang lalaking nasa 40 anyos ang nagbaba ng bintana. Miko, tumango ako habang hingal na hingal. Opo. Sakay, bilis. Sumakay ako sa likod. Mabilis na humarurot ang kotse. Tumingin ako sa likod at nakita ang mga ilaw, kaguluhan, at mga aninong tumatakbo. Ang gabi ng kasal ko ay naging isang desperadong pagtakas, at ang masama pa, wala akong ideya kung gaano kalalim ang panganib na humahabol sa akin. Mga kaibigan, bawat kwentong ibinabahagi ko ay lumalabas araw-araw, pero ipapakita lang ito ng YouTube sa inyo kung pipindutin nyo ang pulang button ng subscribe. Pindutin ang subscribe, i-activate ang bell, at hinding-hindi kayo mahuhuli sa mga kwento. Salamat! Binagtas ng Vios ang madidilim na kalsada ng Tagaytay nang napakabilis. Si Lito, ang driver, ay hindi nagsasalita. Panay lang ang tingin sa side mirror bawat segundo, tila ba may inaasahang humahabol sa amin. Nasa likod lang ako, yakap ang backpack ko, at nanginginig ang buong katawan. Hindi tumitigil ang mga luha ko. Saan tayo pupunta? Tanong ko sa nanginginig na boses. Sa isang ligtas na lugar, sagot ni Lito nang hindi inaalis ang tingin sa daan. Nakiusap si Mang Rodel na dalhin kita sa malayo, napakalayo. Lumabas kami ng Tagaytay at tinahak ang daan patungong Batangas. Binalot kami ng dilim ng gabi. Ang tanging nakikita ko lang ay ang ilaw ng kotse sa kalsada at ang anino ng mga bundok sa malayo. Naguguluhan ang isip ko. Ano na ang nangyari kay Bea? Okay lang ba si Mang Rodel? Sino ang mga taong pumasok sa bahay? Pagkalipas ng halos 1 oras ng katahimikan, lumiko si Lito sa 100 lupa. Nakarating kami sa isang maliit na bukid na napapaligiran ng mga puno ng mangga at niyog. Simple lang ang bahay, gawa sa semento at may pulang bubong. Isang babae ang naghihintay sa amin sa pinto. Dito ka muna ligtas ngayong gabi, sabi ni Lito. Bukas, dadalhin ka namin sa ibang lugar. Bumaba ako ng sasakyan na nanginginig ang mga binti. Ang babae, si Aling Rosa, ay sinalubong ako ng may malasakit. Pasok ka, iho. Siguradong pagod na pagod ka. Pumasok ako sa bahay. Amoy panggatong at bagong saing. May lumang mesang kahoy, ilang upuan, at isang maliit na altar na may imahen ng Birhen ng Guadalupe na may nakasinding kandila. Pinagtimpla ako ni Aling Rosa ng mainit na inumin at pinaupo ako. Alam niyo po ba ang nangyayari? Tanong ko, desperado sa mga sagot. Tumango siya ng dahan-dahan. Mabuting tao si Mang Rodel. Tama ang ginawa niya na ilabas ka roon. Ang mga taong yun ay walang awa. Sino po sila? Bakit nila ako hinahanap? Nagkatinginan si Aling Rosa at si Lito. Bumuntong hininga si Lito at naupo sa harap ko. Miko, hindi madaling pakinggan ang sasabihin ko. Ang tatay mo, si Mang Kanor, ay may-ari ng napakahalagang lupain sa Laguna. Mga lupang milyon-milyon na ang halaga ngayon dahil sa mga itinatayong factory at subdivision sa lugar. Noong mamatay siya, napunta ang mga lupang yun sa pangalan mo. Pero dahil menor de edad ka pa noon, si Mang Rodel ang naging legal na guardian. Napahinto ako sa paghinga. Lupa. May-ari ako ng lupain. Oo. At may isang grupo ng mga negosyanteng walang konsensya na gustong kamkamin ang mga yon. Sinubukan nilang bilhin. Yun ng maraming taon. Pero tumanggi si Mang Rodel. Alam niyang sa iyo yon. Ngayong nasa hustong gulang ka na at nagpakasal, ikaw na ang legal na may-ari. At alam nila yon. Nagsimulang magtugma-tugma ang lahat. Kaya pala ganoon na lang ang proteksyon ni Mang Rodel sa akin. Kaya niya ako pinatakas.
Kung mahuhuli nila ako, pipilitin nila akong pirmahan ang paglipat ng lupa o mas malala pa. At si Bea, alam ba niya ang lahat ng ito? Yumuko si Lito. Oo, sinabi ni Mang Rodel sa kanya ilang buwan na ang nakalipas, kaya minadali ang kasal. Akala namin kapag nagpakasal kayo agad at naging tahimik lang ang buhay, magiging ligtas ka na. Pero may nagkanulo sa inyo. Naramdaman ko ang halong pagkabigo at ginhawa. Alam ni Bea, pinrotektahan niya ako, pero nilihim din niya ang katotohanan. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Nanatili ako sa maliit na kwarto, nakahiga sa papag, nakatitig sa kisame. Sa labas, naririnig ang huni ng mga kuliglig at ang hangin sa mga puno. Bawat kaluskos ay nagpapakaba sa akin. Natatakot ako na baka may dumating, baka mahanap nila ako, baka matapos ang lahat ng masama. Sa madaling araw, kumatok si Lito sa pinto. Miko, kailangan na nating umalis. Tumawag sila, hawak nila si Mang Rodel. Gumuho ang mundo ko. Bigla akong napabangon. Ano? Paano? Kagabi, pagkaalis mo, pinasok nila ang bahay. Kinuha nila siya. Hinihingi nilang magpakita ka at pirmahan ang mga papeles. Kung hindi mo gagawin, papatayin nila siya. Walang pigil ang agos ng luha ko. Napaupo ako sa kama at tinakpan ang aking mukha. Si Mang Rodel, ang lalaking nagligtas sa akin, ngayon ay nasa panganib dahil sa akin. Nasaan si Bea? Tanong ko habang humihikbi. Nakatago siya at sinusubukang humingi ng tulong. Pero Miko, kailangan mong intindihin to. Kung susuko ka, mawawalan ng saysay ang lahat. Mas pipiliin ni Mang Rodel na mamatay kaysa mapunta ka sa mga kamay nila. Hindi ko pwedeng hayaang mamatay siya dahil sa akin. Sabi ko sa nanginginig pero matatag na boses. Hindi ko kaya. Tiningnan ako ni Lito ng seryoso. Kung ganoon, kailangan nating maging mas matalino sa kanila. Kailangan natin ng plano. Pumasok si Aling Rosa, dala ang isang lumang cellphone. Tumawag ulit. Sabi nila nasa isang bodega sa Laguna si Mang Rodel. Gusto nilang pumunta ka ng mag-isa, walang pulis, walang kasama. Huminga ako ng malalim. Paralisado ako sa takot. Pero kasabay nito ay may bagong lakas na sumibol sa loob ko. Hindi na ako pwedeng patuloy na tumakas. Hindi ko pwedeng hayaang magbayad si Mang Rodel para protektahan ako. Kailangan kong may gawin. Anong gagawin natin? Tanong ko kay Lito. Nagngit-ngit ang kanyang mga ngipin. Pupunta tayo, pero hindi ka mag-iisa. May mga kaibigan ako, mga taong mapagkakatiwalaan magugulat sila sa atin. Pero Miko, delikado to. Sobrang delikado. Tumango ako. Wala nang balikan. Ang gabi ng kasal ko ay naging isang digmaan at handa akong lumaban. Kahit pabuhay ko ang maging kapalit para sa lalaking nagligtas sa akin at para sa kinabukasan na para sa akin. Nang hapon ding iyon, bumiyahe kami patungong Laguna. Kinausap ni Lito ang tatlong lalaking mapagkakatiwalaan, mga dating sundalo na may utang na loob kay Mang Rodel. Sumakay kami sa 2 pick-up at dumaan sa mga maliliit na kalsada para iwasan ang mga checkpoint. Tahimik lang ako habang kumakabog ang dibdib ko. Iniisip si Mang Rodel na nakakulong, baka sugatan, baka naghihirap. Nakarating kami sa Laguna nang sumapit ang gabi. Nagliliwanag ang lungsod, pero dumiretso kami sa industrial zone, kung saan ang mga abandonadong bodega ay parang mga multo ng bakal at semento. Itinigil ni Lito ang sasakyan sa isang madilim na kalye. Iyon na yon, sabi niya sabay turo sa isang malaking bodega na may mga basag na bintana. Kinumpirma ng mga tao ko na nandoon siya. May 6 na lalaking nagbabantay. Halos lumabas ang puso ko sa aking dibdib. Anong gagawin natin? Manatili ka rito, utos ni Lito. Kami na ang papasok at kukuha kay Mang Rodel. Hindi, sabi ko nang may paninindigan. Sasama ako sa inyo. Ako ang gusto nila. Kapag nakita nilang nandoon ako, baka magbaba sila ng depensa. Umiling si Lito. Masyadong delikado. Itinaya ni Mang Rodel ang lahat para sa akin. Hindi ako maghihintay lang dito. Nagkatinginan ang mga lalaki. Sa huli, ang isa sa kanila, isang malaking lalaki na ang pangalan ay Marcos, ay tumango. May tapang siya, pero kung may magkamali, tumakbo ka. Intindido, tumango ako. Binigyan nila ako ng vest, flashlight, at radyo. Sinuri nila ang kanilang mga armas. Nanginginig ako, pero sinubukan kong maging kalmado. Naglakad kami ng tahimik patungo sa bodega. Bahagya lang ang liwanag ng buwan. Sa malayo,
May naririnig na mga asong kumakahol. Naghiwa-hiwalay kami. Sila Lito at Marcos ang dadaan sa main entrance, ang dalawa pa sa likod. Ako naman ay nagtago malapit sa pinto, handang kumilos kung kailangan. Lumipas ang 10 minuto na parang ilang oras. Biglang may narinig akong mga sigaw at putok ng baril. Huminto ang tibok ng puso ko. Nang hindi na nakapag-isip, tumakbo ako papasok sa bodega. Bukas ng bahagya ang pinto. Sa loob, magulo. Mga lalaking nagsisigawan. Mga flashlight na kung saan-saan tumatama. Nakita ko si Lito na nakikipagbuno sa isang lalaki. Sa bandang dulo, nakatali sa upuan, nandoon si Mang Rodel. "Papa!" Sigaw ko nang hindi nag-iisip. Inangat niya ang kanyang ulo. Pasapasa ang mukha, may dugo sa noo, pero nagliwanag ang kanyang mga mata nang makita ako. "Miko, huwag! Umalis ka na!" Pero huli na. Nakita ako ng isa sa mga lalaki at sinugod ako. Sinubukan kong tumakbo pero nahawakan niya ang braso ko. Amoy alak ang hininga niya. Tingnan mo nga naman, ang nakatakas na ikakasal. Nanlaban ako, sumipa, at sumigaw. Biglang sumulpot si Marcos at pinabagsak siya sa isang suntok. "Takbo, Miko!" Tumakbo ako kay Mang Rodel. Nanginginig ang mga kamay ko habang sinusubukang kalasin ang mga lubid, pero masyadong mahigpit. "Mang Rodel, sorry po talaga." Umiling siya. "Huwag kang humingi ng paumanhin, iho. Tama ang ginawa mo. Ngayon, ilabas mo ako rito." Sa wakas, nakalagang mga lubid. Tumayo si Mang Rodel nang may kahirapan. Paika-ika siya. Inalalayan ko siya sa balikat at nagsimulang lumabas. Pero sa sandaling iyon, isang malamig na boses ang umalingaw-ngaw sa bodega. "Tigil." Lumingon ako. Isang lalaking nakasuit ang pumasok ng kampante. Matangkad siya, may uban ang buhok, at ang tingin ay nakakapanginig ng laman. Sa likuran niya ay may mas marami pang armadong lalaki. "Ginoong Miko," sabi niya na may nakakatakot ng ngiti. "Napakapangas mong pumunta rito. Binawasan mo ang trabaho ko na hanapin ka. Sino ka?" Tanong ko habang nanginginig. "Ako si Victor, negosyante at may-ari o magiging may-ari na ng mga lupang iniwan ng yumaong tatay mo. Mga lupang pipirmahan mo para sa akin ngayon din." "Kailanman ay hindi," sabi ko sa matatag na boses. Tumawa si Victor. "Kailanman. Tingnan natin kung hindi magbago ang isip mo." Pumitik siya ng mga daliri at kinaladkad ng dalawa niyang tauhan ang isa pang tao. Huminto ang mundo ko. Si Bea. Pasa-pasa siya, may dugo, pero buhay. "Bea!" sigaw ko. "Miko, huwag mong gagawin," sabi niya sa paos na boses. "Huwag kang magbibigay ng kahit ano." Naglabas si Victor ng baril at itinutok ito sa ulo ni Bea. "Pirmahan mo ang mga papel o mamamatay ang asawa mo rito mismo. Ikaw ang pumili." Huminto ang mundo. Pinisil ni Mang Rodel ang balikat ko. "Huwag mong gawin, Miko. Bitag to. Kapag pumirma ka, papatayin pa rin tayong lahat." Umaagos ang luha sa mukha ko. Tiningnan ko si Bea, ang babaeng mahal ko na may baril sa ulo. Tiningnan ko si Mang Rodel, ang lalaking nagligtas sa akin. At tiningnan ko si Victor, ang halimaw na gustong nakawin ang lahat sa akin. "Sige," sabi ko sa basag na boses. "Pipirma ako, pero pakawalan niyo muna sila." Ngumiti si Victor. "Mas matalino ka kaysa sa inaakala ko, pero pipirma ka muna bago natin tingnan." Naglabas siya ng mga papel sa kanyang coat at inilapag sa isang kalawanging mesa. "Dito, pirma rito." Humakbang ako nang nanginginig ang mga kamay. Kinuha ko ang panulat. Sumigaw si Mang Rodel na huwag kong gawin. Nanlalaban si Bea sa mga humahawak sa kanya, pero alam kong wala akong choice. Pipirma ako o papatayin silang dalawa sa harap ko. Noong itatama ko na ang panulat sa papel, biglang umalingamgaw ang mga sirena ng pulis sa labas. Nagliwanag ang pula at asul na ilaw sa buong bodega. Nagmura si Victor. Nataranta ang mga tauhan niya. "Trap to!" sigaw ng isa. Tumawag pala si Lito sa mga pulis. Muling nagkagulo. Putukan, sigawan, takbuhan. Binitawan ko ang panulat at tumakbo kay Bea. Niyakap ko siya habang pumapasok ang mga pulis. Sinubukan ni Victor na tumakas, pero nakubkub siya. Napaupo si Mang Rodel sa sahig. Pagod na pagod pero buhay. Niyakap ako ni Bea ng mahigpit. "Akala ko mawawala ka na sa akin," bulong niya. "Hinding-hindi," sagot ko habang umiiyak.
Pero habang pinaposas ng mga pulis si Victor at ang mga tauhan niya, alam kong hindi pa ito tapos. Ang banta ay nawala, pero ang mga sugat, ang takot, ang trauma, matagal pa bago maghilom. Kung gusto niyong malaman kung paano matatapos ang kuwentong ito at makarinig ng marami pa, pindutin ang pulang button ng subscribe. Libre lang ito at malaking tulong sa akin. Ang mga sumunod na araw ay naging parang ipo-ipo. Naospital si Mang Rodel dahil sa 3 bali na ribs at mga pasa sa katawan, pero sabi ng mga doktor ay gagaling siya. Si Bea ay naggamot din. Ako naman, wala mang sugat sa katawan, pero sa loob ay durog na durog ako. Ininteroga kami ng mga pulis ng ilang oras. Sinabi namin ang lahat, ang lupa, ang pamana, ang mga banta, ang pagkidnap. Si Victor ay naaresto kasama ang mga tauhan niya. Lumabas sa investigasyon na maraming taon na siyang nagnanakaw ng lupa sa pamamagitan ng pananakot at dahas. Isa lang pala kami sa maraming pamilyang biniktima niya. Pero habang nasa ospital kami kasama si Mang Rodel, hinawakan niya ang kamay ko at may sinabi siyang nagpabago sa pananaw ko. Miko, may isa pang bagay na kailangan mong malaman. Tiningnan ko siya ng may kaba. Ano po yun, Mang Rodel? Ang tatay mo, ang tunay mong tatay na si Canor. Hindi siya namatay sa aksidente. Naramdaman kong tila bumuka ang lupa sa paanan ko. Ano po? Huminga ng malalim at mahirap si Mang Rodel. Pinatay siya. Ang mismong mga taong nagtatrabaho kay Victor ang may gawa. Noon pa nila gustong makuha ang lupa. Sinubukan kang protektahan ng nanay mo, pero pati siya ay pinatay. Kaya ka ipinadala sa tiyahin mo sa Bicol para lumayo, para maging ligtas hanggang sa tumanda ka. Walang pigil ang agos ng luha ko. Buong buhay ko, ang akala ko ay namatay sila sa car crash. Buong buhay ko ay dala-dala ko ang lungkot na iyon, nang hindi alam na pinatay pala sila dahil sa lupa, sa pera, sa kasakiman ng mga taong walang kaluluwa. Bakit hindi niyo sinabi sa akin? Bulong ko. Dahil gusto kong mabuhay ka ng payapa kahit pansamantala. Dahil alam ko na kapag nalaman mo, gugustuhin mong maghiganti at sisirain ka lang niyon. Pumasok si Bea sa kwarto ng sandaling iyon. Naupo sa tabi ko at niyakap ako. Miko, nalaman ko rin. To kamakailan lang, kaya pumayag akong madaliin ang kasal. Gusto kitang protektahan. Bigyan ka ng proteksyon ng aming apelyido, ng aming pamilya. Tiningnan ko siya nang may luha sa mata. Mahal mo ba ako? O dahil lang sa proteksyon? Hinawakan niya ang mukha ko. Mahal kita, Miko, simula pa noong unang araw na nakita kita. Oo, alam ko ang tungkol sa lupa at panganib. Pero pinakasalan kita dahil hindi ko kayang isipin ang buhay ko nang wala ka. Ikaw ang pinakamatapang na lalaking kilala ko. Niyakap ko siya ng mahigpit habang umiiyak sa kanyang balikat. Napakaraming sakit, napakaraming kasinungalingan, pero napakarami ring pagmamahal. Sa mga sumunod na araw, ipinaliwanag ng mga abogado ang lahat tungkol sa pamana. Ang lupain sa Laguna ay nagkakahalaga ng mahigit 15 milyong pesos. Dahil sa pag-unlad ng industriya sa lugar, patuloy pang tataas ang halaga nito. Isa na ako sa pinakamayayamang tao sa probinsya at wala akong kamalay-malay. Pero hindi mahalaga ang pera sa akin. Ang mahalaga ay ang katotohanan at hustisya para sa mga magulang ko. Nagdesisyon akong gamitin ang bahagi ng pera para kumuha ng mga private investigator. Gusto kong malaman kung sino talaga ang pumatay sa mga magulang ko. Nakakulong si Victor, pero alam kong isa lang siyang bahagi ng mas malaking grupo. Isang buwan ang lumipas. Ibinigay sa akin ng mga investigator ang report. 2 lalaki ang nagsagawa ng pagpatay. Ang isa ay patay na, pero ang isa ay naninirahan sa Maynila gamit ang peking pangalan. Naaresto siya ng pulisya pagkalipas ng ilang araw. Nang tawagin ako para magtestigo sa korte, hinarap ko ang lalaking iyon. Matanda na siya, maputi ang buhok, at blanko ang tingin. Tinanong ko siya kung bakit niya ginawa iyon. Sagot niya lang, utos lang, malaki ang bayad. Nakaramdam ako ng diring-diri at galit, pero nakapagtataka na may kasamang ginhawa. Sa wakas, alam ko na ang totoo. Sa wakas, maisasara ko na ang sugat na iyon. Gumaling ng tuluyan si Mang Rodel. Bumalik kami ni Bea sa Tagaytay pero sa isang bagong bahay na mas ligtas. Naglagay kami ng mga alarm, kamera at guwardya. Hindi na kami magpapabaya. Nagdesisyon akong ibenta ang bahagi ng lupa pero itinira ang pinakaimportante. Gamit ang pera,
Nagtayo ako ng foundation sa alaala ng mga magulang ko para tulungan ang mga pamilyang biktima ng pang-aapi at dahas. Gusto kong hindi mawalan ng saysay ang pagkamatay nila. Isang hapon, habang naglalakad kami ni Bea sa Tagaytay, huminto kami sa harap ng simbahan kung saan kami kinasal. Alam mo, sabi niya, isang gulo ang gabi ng kasal natin. Hindi natin nakuha ang perpektong gabing pinapangarap mo. Ngumiti ako ng may kaunting lungkot. Hindi nga. Pero nakaligtas tayo at mas mahalaga yon. Niyakap niya ako. Pwede tayong magkaroon ng pangalawang gabi ng kasal, magsimula ulit. Sa pagkakataong ito ay wala ng panganib, wala ng takot. Ikaw at ako lang. Tumango ako na may luha sa mga mata. Gusto ko yan. Nang gabing iyon umuwi kami, nagmeryenda ng tahimik at sa unang pagkakataon mula noong gabing iyon, naging magkasama kaming mag-asawa ng may kapayapaan, pagmamahal, at walang aninong humahabol. Pero kahit sa gitna ng kaligayahang iyon, alam kong hindi na tuluyang mawawala ang mga pilat. Bawat pikit ko, naaalala ko ang mukha ni Mang Rodel na pinatatakas ako. Naaalala ko ang baril na nakatutok sa ulo ni Bea. Naaalala ko ang takot at bighati. At alam ko na kahit nakakulong si Victor, ang mundo ay puno pa rin ng mga taong tulad niya, mga taong handang sumira ng buhay para sa pera. At nakakatakot yon. Lumipas ang mga buwan. Bumalik sa normal ang buhay, bagaman hindi na tulad ng dati. Nagretiro na si Mang Rodel at tumira sa amin. Sabi niya gusto niyang malapit lang kami para mabantayan at maprotektahan kami. Papa na rin ang tawag ko sa kanya dahil iyon ang turing ko sa kanya isang ama. Bumalik si Bea sa kanyang trabaho at ako naman ay nakatutok sa pagpapatakbo ng foundation. Nakatulong kami sa mahigit 100 pamilya sa unang taon pa lang. Bawat kuwentong naririnig ko ay dinudurog ang puso ko, pero nagbibigay din ng lakas para magpatuloy. Subalit, hindi nagtagal ang kapayapaan. Isang hapon, nakatanggap ako ng tawag mula sa hindi kilalang numero. Isang boses na binago ang tunog ang nagsabi sa akin. Hindi lang si Victor ang may gusto sa lupang yan. May iba pa at parating na sila. Nanginginig kong ibinaba ang telepono. Sinabi ko kay Bea. Tumawag siya sa pulis, pero sabi nila, kung walang ebidensya ay wala silang magagawa. Pagkalipas ng ilang araw, may nakitang sobre ang guwardya sa may gate. Sa loob, may litrato ko na kinuha mula sa malayo at may pulang krus sa mukha ko. May sulat na kasama, ang lupa o ang buhay mo. Nagalit si Bea. Tama na, ibenta na natin ang lahat. Hindi ito katumbas ng buhay natin. Pero umiling ako. Hindi, kapag sumuko tayo ngayon, hinding-hindi sila hihinto. Laging may susunod. Kailangan nating harapin to. Sinuportahan ako ni Mang Rodel. Tama siya, anak. Hindi tayo pwedeng mabuhay na laging tumatakas. Kumuha ulit ako ng mga investigator. Natuntun nila ang tawag at ang litrato. Nalaman nilang may bagong grupo na pinamumunuan ng isang lalaking nagngangalang Dante, dating kasosyo ni Victor. Siya na ang may kontrol ngayon. Nagdesisyon kaming gumawa ng bitag. Nagpakalat ako ng balita na pupunta ako sa Laguna, sa opisina ng notaryo, para pirmahan ang pagbebenta ng lupa. Peke lang ito pero kumalat sa social media at mga balita. Gusto naming kumagat si Dante sa pain. Noong araw na iyon, pinalibutan ng pulis ang lugar. Nasa loob ako ng silid na may mga hidden camera, kasama si Bea at Mang Rodel. Naghintay kami ng 2 oras. Wala. Noong akala naming hindi siya darating, bumukas ang pinto. Pumasok si Dante, isang lalaking nasa 30 anyos, nakasuot ng mamahaling damit at may mayabang na ngiti. Ginoong Miko, sabi niya habang nauupo sa harap ko, ikinagagalak kitang makilala sa wakas. Hindi ko masasabing ganun din ako, sagot ko ng may kalami. Tumawa siya. Naiintindihan ko. Si Victor ay tanga at masyadong marahas. Mas gusto ko ang malinis na negosyo. Kaya narito ako. Gusto kong bilhin ang lupa sa tamang presyo. Hindi ito ibinebenta. Nawala ang kanyang ngiti. Lahat ay may presyo, iho. Pati ang katahimikan mo. Binabantaan mo ba ako? Binibigyan lang kita ng pagkakataon. Tanggapin mo ang alok ko o magiging masalimuot ang lahat. Sa sandaling iyon, sumugod ang mga pulis. Tumalon si Dante pero huli na. Napusasan siya. Sa cellphone niya, nakita ang mga ebidensya, mensahe, at mga plano sapat para maipakulong siya. Pero habang inilalabas siya, tiningnan niya ako ng may puot.
Hindi ito matatapos dito, Miko. Laging may ibang papalit. Nanigas ang dugo ko dahil alam kong tama siya. Sa mga sumunod na linggo, mas maraming aresto ang naganap. Isang buong network ng corruption, extortion at pagpatay. Nakipagtulungan ako sa piskal, nagbigay ng testimonya at nagsumite ng mga dokumento. Gusto kong pagbayaran nilang lahat, hindi lang para sa akin, kundi para sa mga magulang ko at sa maraming pamilyang nagdusa. Naging mahaba ang trial, pero sa huli ay nakamit ang hustisya. Si Victor ay nahatulan ng 30 taon, si Dante ng 25, at ang iba pa ay may kaukulang parusa. Noong lumabas ako ng korte sa araw ng hatol, pinalibutan ako ng mga reporter. Tinanong nila kung kontento na ako, kung may kapayapaan na ako. Tumingin ako sa mga kamera at sinabi, nakamit ang hustisya, pero ang kapayapaan ay isang bagay na kailangang buuin bawat araw. Hindi nawawala ang takot sa isang hatol lang, hindi gumagaling ang mga sugat sa pera, pero magpapatuloy ako para sa mga magulang ko, sa pamilya ko, at sa lahat ng biktima. Nang gabing iyon pagbalik sa Tagaytay, naghanda si Bea ng espesyal na hapunan. Nag-alay ng toast si Mang Rodel, para sa pamilya, sabi niya, para sa hustisya, at para kay Miko, ang pinakamatapang na lalaking kilala ko. Nagtawanan kami, nag-iyakan, dahil sa kabila ng lahat ng sakit at takot, magkakasama pa rin kami. Pero bago matulog, tumingin ako sa mga bituin at naisip ko ang mga magulang ko. Pakiramdam ko ay naroon sila, proud sa akin. Magpahinga na kayo ng payapa, bulong ko. Sa wakas, nakuha ko na ang hustisya. Niyakap ako ni Bea at sa unang pagkakataon, natulog ako ng walang bangungot. Pero sa kaibuturan ko, alam kong ang laban ay hindi natatapos. Laging may taong gustong kumuha ng sayo. Isang taon na ang lumipas, lumaki ang foundation. Nakatulong kami sa mahigit 500 pamilya. Nagtayo kami ng mga paaralan at klinika sa pangalan ng aking mga magulang. Muli kaming nag-vow renewal ni Bea sa isang maliit at pribadong seremonya kasama si Mang Rodel. Inihatid niya ako sa altar at umiyak siya. Proud ako sa iyo, anak, sabi niya. Proud din ang mga magulang mo. Nagpasalamat ako sa kanya sa pagligtas sa akin. Itinuturing ko siyang tunay na ama. Ang buhay ay naging tahimik o sa abot ng makakaya nito. Pero may mga gabi pa ring nagigising ako ng bigla, naaalala ang gabi ng kasal ko, ang baril sa ulo ni Bea. Niyayakap ako ni Bea at sinasabing, ligtas na ako. Kamakailan, nakatanggap ako ng sulat na walang pangalan ng nagpadala. Ang nakasulat lang, huwag mong kakalimutan na binabantayan ka namin. Sinunog ko ang sulat. Hindi ko ipinakita sa kahit kanino dahil ayaw ko nang bumalik ang gulo at takot. Pinili kong mabuhay ng normal dahil iyon ang gusto ng mga magulang ko at ang ipinaglaban ni Mang Rodel at Bea. Alam kong naroon pa rin sila sa dilim, naghihintay, pero hindi ako susuko. Ako si Miko, ang lalaking tumakas sa gabi ng kanyang kasal, ang tagapagmana na humarap sa mga halimaw, ang anak na nagbigay ng hustisya, at magpapatuloy ako anuman ang mangyari. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, i-click ang subscribe at sabihin sa akin sa comments kung anong bahagi ang nagustuhan niyo. May bago ulit bukas. Hanggang sa muli.